sa bansang China. Hindi po biro ang sinapit ng isang lalaki matapos maipit sa makina ang kanyang braso. Tulong-tulong ang dalawang team ng rescuers at mga kasamahan ng lalaki para matanggal sa pagkakaipit ang kanyang kanang braso. Kinailangan baklasin ang makina para mailigtas ang factory worker. Halos hindi na makatayo ang lalaki dahil sa sakit sa pagkakaipit. Matapos ang halos kalahating oras, naialis na rin sa pagkakaipit ang kanyang braso. Agad siyang dinala sa ospital. Sa ospital naman sa Singapore na nakatakda ng puntahan ni dating Pangulong Gloria Arroyo, yung po daw ay takbuhan din ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa. Hindi daw biro ang bayad pero sulit naman daw ang serbisyo. Mula sa Singapore, nakatutok si Rauna Crisostomo. Isang Mount Elizabeth Hospital and Medical Center o MEHMC sa mga ospital sa Singapore na nakatakda sanang puntahan ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para patingnan ang kanyang iniindang sakit sa buto at hypoparathyroidism. Alas 12 ng tanghali ngayong araw sanang nakatakdang medical test sa naturang ospital ayon sa kampo ng mga Arroyo. Pero pinakansila ito kagabi dahil sa masamang kondisyon ngayon ng kongresista at di tiyak na pag-alis sa bansa. Tumanggi naman ang ospital na magbigay ng pahayag kaugnay sa mga gagawing medical procedure kay Ginang Arroyo. Pero siniguro nilang kaya nilang matugunan dito ang anumang pangangailangang medikal ng dating Pangulo. Maliban kay Arroyo, takbuhan din daw ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa ang MEHMC. Ayon sa kanilang International Patient Services, sa isang araw, nagkakahalaga ng 1,500 Singaporean dollars o halos 50,000 pesos ang magagastos sa ospital ng isang taong ma-admit sa ward na may simpleng sakit lang. Di pa kasama riyan ang mga gamot at bayad sa mga doktor. Nasilip ng GMA News ang ilang kwarto na posibleng tuluyan ni Arroyo. Ito ang single room na nagkakahalaga ng 500 SGD o 16,000 pesos. Ang pinakamurang private room. May sariling toilet, TV at isang sofa. Ipinakita rin ng isang Pilipinong nagpapagamot ngayon dito ang kanyang kwarto. Mahal nga raw talaga ang serbisyo ng ospital pero sulit naman. Everybody's nice and good. They are the Florence Nightingales. Tiyak din daw na at home ang sinumang Pinoy sa ospital na ito. Paano ba naman, 80% ng mga nurse rito, mga Pilipino. Mahal yung binabayaran nila, kaya yung service din namin, mahal din, sulit din. Mula rito sa Singapore, Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Nagtitipon-tipon po ngayon sa Camarines Sur ang mahigit 4,000 delegado mula sa iba't ibang advertising agency at media outfit para sa 22nd Philippine Advertising Congress. Layo ng Ad Congress ngayong taon na baguhin ang mukha ng advertising sa Pilipinas para sa mas ikagaganda nito. Nakatutok si JP Soriano. Malapiesta ang pagsulubong sa mga delegado ng Ad Congress na narito ngayon sa Camp Sur. Sa unang pagkakataon, dito sa Camp Sur Water Sports Complex o CWC ang venue ng Ad Congress. Change the Game. Ito ang theme ng Ad Congress. Akma raw ang tema na Change the Game ng Ad Congress ayon sa Ad Board sa napiling venue na Camp Sur dahil ang probinsyang ito raw ay dumaan sa maraming pagsubok. Who would have thought that we would finally be on your radar, that we would finally be on the Ad Congress map? It is without doubt an honor for Camp Sur. Ngayon marami raw nagbago sa larangan ng advertising nitong mga nakaraang taon dahil din sa pagbabago ng mga pangangailangan ng mga consumers. It's time to inspire and let people maybe have some insight on how they can change the game. Isa sa mga nagsalita sa pagbubukas ng 22nd Ad Congress ay si Department of Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. Matagal din nagtrabaho sa advertising si Jimenez at para sa kanya, kung ang Pilipinas ay isang produkto, napakadali lang daw nitong ibenta dahil sa kagandahan ng bansa. The Philippines is not a place to see. The Philippines is a place to be. It is our intention via the internet to harness this power by equipping as many Filipinos here and abroad with simple tools in images and words to sell the Philippines as the ideal tourist destination. Bukas sa unang pagkakataon din ay magkakasama-sama sa isang entablado ang pinuno ng 3 major networks sa bansa.
Isa si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon sa magbibigay ng talumpati sa harap ng mga delegado ng AdCongress. I think they will be able to enjoy their seminars here, their meetings, and I wish a fruitful convention. Nakabida rin dito sa CWC ang higanting screen na ito, ang booth ng GMA News TV kung saan pinapalabas ang ilan sa mga programa ng #1 news channel sa bansa. Bago matapos ang AdCongress, ayunin ng mga delegado rito na magkaroon ng isang kasunduan na babago sa mukha ng advertising para raw sa ikagaganda ng television industry at sa ikabubuti ng buong bansa. Mula rito sa Camarines Sur, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Abangan! Higanteng Christmas tree sa Calamba sa Laguna, inilawan na. At tungayan, ang makapigil hiningang circus acts na mapapanood ng libre. Walang batid na pagtutok dito lang sa 24 oras.